Hi everyone, I'm Camila Dagatan. I'm 20 years old and I'm here po to share my testimony sa mga pinangyari na Lord sa aking buhay. Gusto ko po i-share sa inyo ang kabutihan ng Lord sa aking buhay. Simulan ko po ng Saturday. Nag-pray and fasting po ako. Nagbasa ng kanyang salita. Fasting ko po is 8 hours. Puro tubig lang yung ininom ko. Tapos po nung Sunday, June 18, may pinangyari po ang Lord na healing and deliverance sa akin at saka ascending to heaven. Unahin muna natin po yung healing and deliverance. Nagpa-pray request na po ako na magpa-pray po ako sa karamdaman ko. Kaya, ayun nga po, ang nangyari sa healing and deliverance, pinapipray po ako. Sa deliverance po, kailangan po iyon upang hindi na babalik pa yung sakit, yung mga karamdaman ko. Kaya pala na hindi mawala-wala yung karamdaman ko na iyon. Sumasakit yung ulo, palagi, yung batok, yung likod ko. Dahil po pala sa stronghold ng kaaway. Atake ng kaaway. Demonyo. Gawa ng demonyo. Kaya, need ng deliverance para po completely healed po ako. So, ayun nga po, pinalayas ang demonic na nanirahan sa akin, nagtatago sa aking tiyan, sa aking katawan, upang ako ay i-torment. Pagkatapos nun, after ko maipag-pray, naramdaman ko na po na unti-unti akong nag-heal. Yung pakiramdam ko gumagaan. Tapos po, ramdam ko po na sobrang gaan na ng aking pakiramdam sa paligid ko. Naramdam ko magaan na environment. Sobrang saya ko po. Thankful kay Lord na pinagaling niya ako completely sa aking karamdaman. And sa deliverance from that demonic na spirits, mga unclean spirits, na siyang humahadlang sa akin upang hindi ko malakaran ng tuloy-tuloy yung calling ng Lord sa aking buhay. Ginamit yun na kaaway upang ako'y hadlangan. Kasi alam niya na gagamitin ako ng Lord mightily for His kingdom, for His glory. Kaya, inatake niya ako sa pamamagitan ng sakit. Upang ako'y manghina, upang ako'y ma-discourage, na hindi magpatuloy, nakalimutan yung calling ng Lord sa aking buhay. Pero, totoo nga, ang verse na greater is He who is in me, ang nakasulat sa Biblia, than who is in this world. Mas greater yung power ng Holy Spirit ng Panginoon kaysa mga demonyo, mga gawa ng demonyo. Kaya pinalaya ako ng Panginoon sa sakit na yun, sa stronghold na yun. At ngayon malaya na ako. Nagagawa ko na ang mga bagay
para sa glory ng Panginoon. Hindi pa po dyan nagtatapos. After ko po ma-prayer and deliverance, mga ilang minuto din po naging silent. And may nireveal po ang Lord sa brother in Christ ko na yon. Sabi niya na ipapakita daw siya sa akin. Ayun po, nagsimula kami mag-pray. Tumikit kami. Unti-unti pong bumukas ang aking vision. Ang aking nakikita ko po in spirit na bumubukas po yung pintuan sa langit. Nakikita ko po mga puro liwanag. And naglalakad po si Lord Jesus Christ papunta sa amin. Puti po yung suot niya. Sobrang liwanag. Hindi ko po nakita yung mukha niya po. Dahil alam niyo naman siguro po, nasusulat yun sa Bible na walang nakakakita sa mukha ng Panginoon dahil sa sobrang liwanag. Kung sino man ang tumingin doon ay maaaring mamatay dahil sa sobrang liwanag. Kaya nga naglalakad si Lord papunta sa amin. Yung ano lang niya, yung katawan na yun na nakikita ko, yung damit niya na mahaba na puti. Tapos pagkalapit niya sa amin, nilahad niya yung kamay niya. Dinala niya kami sa trono niya. Grabe. Dobleng liwanag pa yung nakikita ko kahit saan ka tumingin. Sobrang liwanag. Sobrang liwanag ng paligid. May mga anghel. Nakikita namin iyon ng brother of Christ ko na yun. Hindi pa lang po dyan nagtatapos. Dinala din po niya kami sa Garden of Eden. Doon po nakikita ko po ang Tree of Life. Sobrang liwanag din po. Nakikita ko po doon. May river po siya. May ilog po. Mga ilang minuto din po. Pumunta din naman kami. Ito na po. Yung nakakatakot. Sa impyerno. Yes po. Pumunta po kami sa impyerno. Habang papunta kami doon, nag-go deeper kami. Bumukas ang gate. Doon, pumasok kami. Doon sa pinakailalim. Nakikita namin na isang balon na maraming mga nahuhulog na tao. Sobrang dilim po. Sobrang dilim po ng paligid. Puro dilim yung makikita mo doon. Kabaliktaran sa langit. Sobrang dilim po sa impyerno. At nakikita ko po na marami tao ang nahuhulog doon. At alam ko po yung mga tao na yun. Yung mga hindi tumatanggap sa Panginoon. Yung mga tao na yun na nire-reject ang Panginoon. Yung mga tao na yun na namumuhay sa kasalanan. Yung mga tao na yun sumuway sa Diyos. Kaya kapatid, totoo po ang lagi, maging ang impyerno. Nakikita po namin na pinapahirapan ng tao. Parang tinutusok po sila. Hindi parang lang, tinutusok talaga. Kasi nakita namin na may puno na tinik na may tinik. Maraming tao. Hindi ko mabilang. Pinapahirapan sila.
Tino-torture sila. Hindi naman po kami nagtagal doon. Kasi dinala naman na kami ng Panginoon sa Mount Zion. Kung saan doon nagpipray ang mga tao. Doon nagpipray in spirit ang mga tao. Doon nagpipray sa Panginoon. Sa Mount Zion na yun, kumikidlat siya. And symbolize yun ng power. Kapangyarihan ng panalangin. Doon, kaya pala naramdaman ko na umiinit yung kamay ko. Grabe yung presence ng Lord doon. Grabe ang power ng Lord doon. Alam ko na yung iba hindi naniniwala sa mga nakikita ko. Alam ko na akala ng iba nag-i-imagine lang ako. It's okay. I understand. Kasi hindi naman talaga totoo na lahat ng mga tao ay nakakita nito o pinakitaan ng Panginoon. Alam ko na unbelievable siya, pero sasabihin ko sa iyo, totoong totoo ang langit at ang impyerno. Totoong totoo ang Panginoon. Nakikita ko siya. Niyakap niya ako. Ramdam na ramdam ko yung presensya niya. After namin sa Mount Zion, doon nangusap ako sa Panginoon. Sabi ko, ay, secret na lang namin yun ng Lord. Basta, nakipag-usap ako sa Panginoon through prayer din. And then, sabi ng Panginoon na mahal daw niya ako. Sabi ng Panginoon, nasasamahan niya ako. Tutulungan niya ako. Gagamitin niya ako for His glory. For the expansion of His kingdom. Gagamitin niya ako upang siya ipakilala. Upang maraming tao ang maligtas. Upang maraming tao ang mapagaling. Yes, mga kapatid, gagamitin ako ng Lord sa ministry, healing and deliverance. Kaya pala palagi akong inatake ng kaaway. Kaya pala sobrang na parang pinipiga ako. Kasi malaki yung calling ko sa Lord. Kaya pinipigilan ng kaaway na mangyari iyon. Pero totoo nga, no one can stop what God has ordained. Mangyayari talaga yun kung ano yun. Pinangako sa iyo ng Lord. Mas malakas si Lord kaysa mga demonic na yan. Mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa dinami-dami ng tao. Isa ako sa tinawag at pinili niya para gamitin para sa kaluwalhatian niya, para marami pa mga tao ang kumilala sa Kanya. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko kayo na magpatuloy na kung ano man yung calling ng Lord sa inyong mga buhay, mag-respond tayo. Mag-obey tayo.
Ialay natin ang ating buhay as a living sacrifice for His glory. At panghawakan natin yung mga pangako ng Panginoon na sasamahan niya tayo sa anumang laban. Tutulungan niya tayo. Sasamahan, gagabayan. Kaya mga kapatid, keep fighting the good fight of faith. Humble lang. Magpatuloy lang sa Lord. Magpatuloy lang mo paggamit. I-deepen mo pa yung personal na relationship mo sa Kanya. Alam ko na hindi madali ang lahat. Alam ko na mahirap ang maging Kristiyano, lalo na ang sumunod sa Panginoon. Pero wala pong imposible kapag may faith ka sa Panginoon. Kapag nanatili ka sa Panginoon, intimate lang talaga yung personal relationship mo sa Kanya. Ang ibang bagay ay susunod na iyan. Yung anointing, susunod iyan. Yung magiging fruitful ka, yung magbubunga ka talaga, susunod na iyan kapag may intimate na relationship ka lang sa Panginoon. Yung mga pinakita niyang bagay sa akin, ipapakita din niya yun sa'yo. I-desire mo lang. Humble ka lang. At I believe na hindi lang yun yung ipapakita ng Lord sa akin. Marami pang mga bagay. In His perfect timing. In His time. Kaya mga kapatid, ipatuloy lang tayo sa Lord. Hanggang sa Kanya pagbabalik. Na madatnan niya tayo na ginagawa ang Kanyang kalooban. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nakikinig nito, na wala pang personal relationship sa Panginoon, I encourage you kapatid, na lumapit ka sa Panginoon. Repent mo po yung mga kasalanan. At tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas na inyong buhay. Sabi nga sa Kanya salita sa Juan 14:6 or John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lang ang daan, kapatid, sa kaligtasan. Siya lang ang kaligtasan. Humble down yourself. Repent. Confess your sins. Accept Him as your Lord and Savior. At patatawarin ka ng Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon. After you receive Him as Lord and Savior, mananahan sa iyo yung banal na Espiritu Santo. If you are genuinely lang na nagrepent. At yung banal na Espiritu Santo na yun, siya yung tutulong sa iyo. Siya yung tutulong sa iyo na mamuhay like Christ. Siya yung magbibigay lakas sa iyo. Siya din yung magtuturo sa iyo mga dapat gawin, mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya kapatid, gawin mo na ang dapat gawin before it's too late. Tomorrow is not a promise. Hindi natin alam na mamaya, bukas, o sa susunod na buwan, buhay ka pa. Death is inevitable, kapatid. Kaya ngayon pa lang, i-secure mo na yung salvation mo. Muli, ako po si Camila Dagatan. Thankful, blessed kay Lord na naranasan ko ang kanyang presensya.
marami siyang mga pinakita sa akin. At alam ko na hindi pa doon nagtatapos. Maraming salamat kapatid sa pakikinig. Sa Diyos lamang ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen.